Isang totoong kwento ito tungkol sa magkapatid na mula sa Minoryang Lisu, sina Xiang at ang nakababatang kapatid niyang si Wawa, na naninirahan sa liblib na lalawigan ng Yunnan. Upang makapasok sa paaralan, kailangan nilang tumawid sa mapanganib na ilog Nujiang gamit ang isang kalawangin at delikadong kable na may puli. Sinusundan ng kwento ang matinding pagnanais ni Wawa na tahakin ang mapanganib na paglalakbay na ito sa kabila ng pagbabawal ng kanyang ina, na humahantong sa isang trahedyang aksidente at isang masakit, minsang melodramatikong pagtalakay sa hirap ng paghahanap ng edukasyon sa mga lugar na lugmok sa kahirapan. What's up guys? Movie Recap Tagalog here. Ngayon ay ibubuod natin ang isang Chinese drama na hango sa totoong buhay, na pinamagatang Walking to School. Ipinalabas ito noong 2009. Kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Nagsisimula ang kwento sa isang maliit na nayon sa China. Dito natin nakilala ang isang batang babae na ang pangalan ay Na Xiang. Si Na Xiang at ang kanyang pamilya ay kabilang sa isang katutubong tribo na naninirahan sa malalayong kabundukan. Ang kanilang tahanan ay napapaligiran ng matatayog na burol at isang rumaragasang ilog, isang lugar na tunay na kahanga-hanga ang ganda. Ngunit sa kabila ng likas na kagandahan nito, napakahirap ng buhay dito. Dahil sa sobrang pagkakahiwalay ng lugar, kakaunti lamang ang mga naninirahan at wala ring maayos na mga kalsada. Para makarating kahit saan, kailangan nilang umakyat at tumawid sa matatarik na bundok. Ang pinakamapanganib na bahagi ay ang pagtawid sa ilog. Walang tulay o ligtas na daanan. Sa halip, gumagamit sila ng isang lubid na nakatali sa pagitan ng dalawang bangin at dumudulas patawid gamit ang isang puli. Tinatawag nila itong Twin Tower. Araw-araw, buong tapang na tinatawid ni Na Xiang ang Twin Tower upang makapasok sa paaralan. Kasama niya sa pamilya ang kanyang ina, ama, nakababatang kapatid, at lola. Ngunit hindi nila kasama ang kanyang ama. Nagtatrabaho ito sa malayong lungsod. Ang ina ni Na Xiang na si Yifei, ang nagluluto para sa pamilya. Isang araw, habang naghahanda ng pagkain, naubusan siya ng panggatong. Inutusan niya ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Wawa na kumuha pa ng kahoy. Si Wawa ay isang matalinong ngunit pilyong bata. Gayunpaman, sinunod niya ang kanyang ina at nagdala ng panggatong. Tapos, ipinakita ang lola ni Na Xiang. Matagal na siyang may sakit, paralisado ang halos buong katawan niya, kaya hirap siyang gumalaw. Palaging inaalagaan siya ng ina ni Na Xiang. Mahal ng lola sina Na Xiang at Wawa. Mahilig kumain ng itlog si Wawa. Ngunit ang mga itlog ay para lamang sa lola dahil siya ay may sakit. Hindi kayang bumili ng itlog ang pamilya para sa lahat. Kaya't itinatabi ng lola ang kanyang mga itlog at palihim na ibinibigay kay Wawa upang hindi makita ng kanyang ina. Ngunit hindi kinakain ni Wawa ang mga itlog. Iniipon niya ang mga ito para sa kanyang ate na si Na Xiang dahil mahal na mahal niya ito. Tuwing umaga, matapos umalis ni Na Xiang papuntang paaralan, naghihintay si Wawa sa kanyang pagbabalik. Habang naghihintay, nakikipaglaro siya sa kanilang aso na si Mingming. Gusto ni Wawa na sumama sa paaralan kasama si Na Xiang, ngunit siya ay masyado pang bata. Walang pumapayag na patawirin siya sa Twin Tower dahil napakadelikado nito. Kapag may nahulog, tiyak na mamamatay agad. Noong una, ayaw talagang payagan ng pamilya si Na Xiang na pumasok sa paaralan dahil sa panganib. Ngunit nagpumilit si Na Xiang, at sa huli ay pumayag din sila. Sanay at mahusay na si Na Xiang sa pagtawid sa Twin Tower. Ngunit si Wawa ay hindi pa kailanman nakakatawid doon dahil siya ay bata pa. Pinapangarap niyang makapag-aral balang araw, matuto, at maging isang dakilang tao. Ganito lumipas ang kanilang mga araw. Ngunit bigla, isang araw, nagkasakit ng malubha ang kanilang lola. Walang malapit na ospital o doktor. Upang makakita ng doktor, kailangan nilang pumunta sa lungsod. Ngunit hindi na kayang maglakbay ng kanilang lola. Kaya nagpasya si Yifei na siya mismo ang pumunta sa lungsod upang magdala ng doktor. Upang makarating sa lungsod, kailangan niyang tumawid sa Twin Tower. Itinali niya ang isang lubid sa kanyang baywang. Habang sinisimula niyang tawirin ang Twin Tower, napatingin siya sa mabilis na agos ng ilog sa ibaba. Takot na talaga si Yifei na tumawid sa Twin Tower. Ilang beses pa lamang niya itong natawid noon. Ngunit nang makita niya ang malakas na agos ng ilog, lalo siyang natakot. Napansin ito ni Wawa. Agad niyang kinuha ang lubid mula sa mga kamay ng kanyang ina at itinali ito sa sarili niyang baywang. Gusto niyang siya na ang tumawid sa Twin Tower. Ngunit mabilis na inagaw ni Yifei ang lubid at sinabi sa kanya na huwag siyang pumunta. Sa sandaling iyon, bumalik si Na Xiang mula sa paaralan. Tuwang-tuwa si Wawa nang makita niya si Na Xiang. Inakyat niya ito sa itaas at ikinuwento ang tungkol sa pagkakasakit ng kanilang lola. Nang hindi na nagsayang ng oras, tumawid si Na Xiang sa Twin Tower at pumunta sa lungsod upang tumawag ng doktor. Hindi nagtagal, narating niya ang doktor at sinabi, "Malubha po ang sakit ng aking lola. Pakiusap, sumama po kayo agad sa aming bahay." Ngunit papunta ang doktor sa isang napakahalagang gawain. Sinabi niya kay Na Xiang, "Ngayon ay may napakahalaga akong lakad sa labas ng lungsod. Kung ang bahay ninyo ay nasa loob ng lungsod, sasama sana ako. Ngunit upang marating ang inyong tahanan, kailangan kong tumawid sa Twin Tower. Aabutin yon ng 3 hanggang 4 na oras. Wala akong ganoong kahabang oras ngayon. Kaya hindi ako makakasama Na Xiang." Ayaw marinig ni Na Xiang ang alinman sa mga yon. Kinuha niya ang bag ng doktor at ibinuhos sa lupa ang mga laman nito. Sinabi niyang huwag munang umalis ang doktor kahit saan.
Ngunit talagang may napakahalagang gawain ang doktor, at tumanggi siyang sumama kay Nasyang. Tapos ay umiiyak na sinabi ni Nasyang, "Kung hindi mahalaga sa inyo ang buhay ng tao, bakit po kayo naging doktor? Mas mahalaga po ba ngayon ang inyong trabaho kaysa sa buhay ng isang tao? Paano po kung kapamilya ninyo ang may sakit, hindi ang aking lola? Kaya po ba ninyong iwan sila at pumasok sa trabaho?" Nang marinig ng doktor ang pag-iyak ni Nasyang, naawa siya, kaya pumayag siyang sumama sa kanya. Labis ang tuwa ni Nasyang. Tapos, dumating ang doktor at si Nasyang sa Twin Tower. Ngunit ang doktor, tulad ng iba, ay natakot ding tumawid. Nang makita niya ang taas ng Twin Tower, gusto na niyang kunin ang kanyang mga gamit at bumalik. Ngunit hinawakan ni Nasyang ang kanyang mga paa at nagsabi, "Pakiusap, huwag po kayong umalis. Pakiusap, gamutin ninyo ang aking lola. Maaari po kayong makapagliligtas ng isang buhay. Kapag may nangyari po sa aking lola, hindi na kaming mabubuhay ng aking kapatid. Siya ang lahat para sa amin." Nang marinig ito, muling pumayag ang doktor. Ngunit labis siyang natakot na tumawid sa Twin Tower. Sa kabila ng takot, sumigaw siya ng malakas at nakatawid. Pagdating niya sa kabilang panig, agad siyang napaupo malapit sa ilog dahil sa panghihina. Samantala, si Wawa ay naghihintay sa tuktok ng burol para sa kanyang kapatid na babae. Pagdating ng doktor, tumawid din si Nasyang sa Twin Tower. Ngunit napansin ng doktor na nawawala ang kanyang salamin. Habang tumatawid, nahulog pala ang salamin niya sa ilog. Nakita ito ni Wawa. Nang magsimulang maghanap ang doktor ng kanyang salamin, sinabi ni Wawa na nahulog iyon sa tubig. Ngunit sa sandaling iyon, imposible na itong makuha. Kahit malabo na ang kanyang paningin, sumama pa rin ang doktor kay Nasyang pauwi sa kanilang bahay. Agad niyang ginamot ang lola ni Nasyang. Matapos ang gamutan, sinabi ng doktor sa lahat na wala silang dapat ikatakot. Isang maliit na atake sa puso lamang iyon. Sa tamang pagkain at maingat na pag-aalaga, gagaling siya. Pinayuhan niya silang alagaan ng mabuti ang lola. Taus-pusong nagpasalamat si Nasyang sa doktor. Nang paalis na ang doktor, sinabi ni Wawa, "Dok, nasugatan po ang paa ng aso ko na si Mingming. Maaari niyo rin po ba siyang gamutin?" Ginamot din ng doktor ang aso, na labis na ikinatuwa ni Wawa. Tapos, sinabi ng doktor na hindi na siya gagamit ng Twin Tower sa kanyang paglalakbay. May makitid na daan sa gilid ng bundok, ngunit mas matagal ang biyahe roon. Mapanganib din ang daang iyon dahil nakabitin sa gilid ng bundok. Gayunpaman, mas pinili ng doktor ang daang iyon kaysa sa delikadong Twin Tower. Kaya nagpasya siyang dumaan doon, at nagpaalam sa kanila bago bumalik sa kanyang ospital. Kalaunan, umupo si Nasyang upang gawin ang kanyang takdang aralin. Noong araw na iyon, ipinahanap sa kanila ng paaralan ang average na bilang ng mga mag-aaral, ngunit nahihirapan siyang lutasin ang problema. Biglang lumapit si Wawa at mabilis na nasagot ang problema. Nagulat at natuwa si Nasyang. Hindi pa nga pumapasok sa paaralan ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit napakadali niyang nalutas ang problema. Sa katunayan, araw-araw kapag nag-aaral si Nasyang sa bahay, nakaupo si Wawa sa tabi niya hanggang matapos siya. Pinapraktis niya ang mga aral na pinag-aaralan ni Nasyang. Kaya kahit hindi pa siya pumapasok sa paaralan, marami na siyang nauunawaan. Maya-maya, pumasok ang kanilang ina at hiningi kay Wawa ang lubid para sa Twin Tower dahil nasa kanya pa ito. Sinabi ni Yifei kay Wawa, "Maraming beses na kitang pinagsabihan na huwag mong subukang tumawid sa Twin Tower. Pero ngayon, gusto mo na naman itong tawirin. Kapag sinubukan mo pa ulit, parurusahan talaga kita. Hindi ka na mapoprotektahan ni Nasyang laban sa akin. At kung susubukan ni Nasyang na ipagtanggol ka, siya ang una kong parurusahan." Sabi ni Wawa, "Araw-araw namang tumatawid si Nasyang sa Twin Tower. Bakit ako hindi pwede?" Sumagot si Yifei, "Dahil napakaliit mo pa." Sabi ni Wawa, "Pero ngayon, sapat na ang edad ko para pumasok sa paaralan." Nagsimulang pumasok sa paaralan si Nasyang noong kasing edad ko siya. Si Wawa naman ay nakipagtalo sa kanyang ina tungkol sa pagpasok sa eskwela. Nagalit ng husto si Yifei. Muntik na niyang parusahan si Wawa, ngunit pinigilan siya ni Nasyang. Maya-maya, ibinigay ni Wawa kay Nasyang ang itlog na ibinigay sa kanya ng kanilang lola. Tuwang-tuwa si Nasyang nang makita iyon. Tapos, lumabas sina Nasyang at Wawa upang maglaro ng magkasama. Sobrang saya ng magkapatid. Matapos maglaro, binigyan ni Nasyang si Wawa ng isang papel na pinwheel. Unang beses pa lang nakita ni Wawa ang isang papel na pinwheel, kaya sobrang excited siya. Tinanong niya si Nasyang, "Saan mo nakuha ito, ate?" Sumagot si Nasyang, "Ngayon sa paaralan, tinuruan kami kung paano gumawa nito. Kaya ginawa ko ito para sayo." Sabi ni Wawa, "Araw-araw kang pumapasok sa paaralan. Siguradong masaya ka roon, di ba? At marami ka ring kaibigan. Matapos ang klase, kasama mo ang mga kaibigan mo. Pero ako, wala akong kasama kundi ikaw. Kaya kapag pumapasok ka sa paaralan, pakiramdam ko'y sobrang nag-iisa ako. Hanggang kailan ba ako makakapaglaro kay Mingming? Alam mo ate, gusto ko ring pumasok sa paaralan tulad mo. Magkakaroon din ako ng maraming kaibigan doon." Nang marinig ito, sinabi ni Nasyang, "Huwag kang malungkot, Wawa." Sabi ni Mama, "Kapag bumalik na si Papa, ipapasok ka na rin niya sa paaralan. Kung ganoon, sabay na tayong papasok sa eskwela." Sumagot si Wawa, "Pero matagal nang hindi umuuwi si Papa. Hindi ko alam kung kailan siya babalik at kung kailan ako makakapasok sa paaralan."
Ipinakita ni Nasyang kay Wawa ang larawan ng isang tulay mula sa kanyang aklat. Sabi niya, "Tingnan mo, ito ang isang tulay. Ang mga tulay ay itinatayo sa ibabaw ng mga ilog para makatawid ang mga tao. Sa lalong madaling panahon, may itatayong tulay na ganyan sa ilog dito. Kapag nangyari iyon, hindi na natin kailangang dumaan sa Twin Tower at papayagan ka ng pumasok sa paaralan. Tapos, sabay tayong pupunta sa lungsod at maglilibot kung saan-saan. Mag-aaral ka at tutuparin mo ang mga pangarap mo." Tapos, kinain ng magkapatid ang itlog na ibinigay ng kanilang lola kay Wawa. Sinabi ni Wawa kay Nasyang, "Matagal pa bago maitayo ang tulay. Pero bago iyon, balang araw tatawid ako sa Twin Tower. Matagal ko na talagang gustong gawin iyon, mula pa noong bata ako." Sabi ni Nasyang, "Kung gusto mo talagang gawin iyon, sasabihin ko kay mama." Makalipas ang ilang oras, sumikat na ang umaga. Naghanda na si Nasyang at ang ilan sa kanyang mga kaibigan upang pumasok sa paaralan. Isa-isa silang nagsimulang tumawid sa Twin Tower. Ligtas na nakatawid ang mga kaibigan ni Nasyang. Nandoon din si Wawa, kasama si Nasyang. Bigla nilang nakita ang isang pamilyar na tiyuhin mula sa kanilang nayon. Isa siyang social worker na laging nagmamalasakit kina Wawa at Nasyang. Binuhat niya si Wawa, ngunit napansin niyang malungkot ang itsura nito. Kaya tinanong niya kung bakit upset si Wawa. Sinabi ni Wawa, "Gusto ko ring pumasok sa paaralan tulad ng ate kong si Nasyang, pero ayaw akong payagan ni mama dahil sa Twin Tower." Ngumiti ang tiyuhin at sinabi, "Huwag kang mag-alala, Wawa. Malapit nang magpatayo ang gobyerno ng isang malaking tulay dito. Magsisimula na ang konstruksyon sa lalong madaling panahon. Masaya na kayong makakatakbo papunta sa paaralan." Nang marinig ito, labis na natuwa ang magkapatid. Tapos nagpaalam si Nasyang kay Wawa at pumasok na sa paaralan. Si Wawa naman ay umuwi at ginawa ang lahat ng gawaing bahay ng kanyang ina para sa araw na iyon. Nagmadali siyang ihatid ang kanyang ina na si Yifei papunta sa bukid para sa gawaing pang-agrikultura. Dahil maaga niyang natapos ang mga gawain, agad ding nakaalis si Yifei papunta sa trabaho. Pagkaalis ng ina, pinakain naman ni Wawa ang kanyang lola. Tapos, umakyat siya sa bubong ng kanilang bahay. Gumamit siya ng isang patpat at ilang damit upang gumawa ng panakot ibon. Inilagay niya ito sa isang sulok ng kanilang bubong na yero. Bumaba pa siya upang tingnan kung mukhang totoo ang ginawa niya. Ang plano niya ay lokohin ang kanyang ina para kapag umuwi ito, iisipin nitong si Wawa ay nasa bubong. Sa ganoong paraan, hindi na siya hahanapin sa loob ng bahay. Sa totoo lang, may lihim na pangako si Wawa sa kanyang sarili. Ano man ang mangyari, tatawid siya sa Twin Tower sa araw na iyon upang makita ang paaralan ni Nasyang. Kaya kinuha niya ang lubid at puli at nagtungo sa Twin Tower. Mahigpit niyang itinali ang lubid sa kanyang baywang, tulad ng maraming beses na niyang nakitang ginagawa ni Nasyang. Nang tumingin siya pababa at makita ang lalim ng ilog, nakaramdam siya ng takot. Ngunit sa kabila nito, nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagsimulang tumawid sa Twin Tower. Sumigaw siya sa takot at nawalan pa ng isang tsinelas. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Wawa na makatawid. Tapos ay tumakbo siya papunta sa paaralan ni Nasyang. Tumayo siya sa likod ng isang pader at pinanood ang mga batang masayang naglalaro at abala sa iba't ibang laro. Nang makita ito, labis na natuwa si Wawa. Di naglaon, pumasok na ang mga bata sa kanilang silid-aralan. Nagsimula nang magturo ang guro ng isang tula. Tumakbo si Wawa papunta sa bintana at taimtim na nakinig sa tulang binibigkas ng guro. Dito naman natin unang makikilala si Nye, ang bagong guro sa paaralan. Ito ang kanyang unang araw matapos lumipat mula sa lungsod. Pumasok siya sa paaralan dala ang kanyang mga gamit. Habang naglalakad siya sa likuran ng silid-aralan, nakita niya si Wawa na nakatayo malapit sa bintana. Agad niya itong tinanong, "Bakit nasa bintana ka at wala sa loob ng klase? Saang klase ka kabilang? At ano ang pangalan mo?" Inakala ni Miss Nye na estudyante si Wawa ng paaralan. Ngunit nang makita siya ni Wawa, labis itong natakot at agad na tumakbo palayo. Dahil unang araw pa lamang ni Miss Nye, sumama siya sa punong guro upang bisitahin ang bawat silid-aralan at makilala ang mga bata. Nang pumasok siya sa mga klase, napansin ni Miss Nye na lahat ng mga estudyante ay nakasuot ng tsinelas. Dahil ito ay isang bulubunduking lugar, madalas umulan kaya nagiging maputik at madulas ang lupa. Delikado ang pagsusuot ng tsinelas sa ganitong kalagayan. Maaaring madulas at mahulog ang sinumang bata sa mga burol. Ipinahayag ni Miss Nye ang kanyang pag-aalala sa punong guro. Ngunit ipinaliwanag ng punong guro na ang lahat ng bata ay mula sa napakahihirap na pamilya na halos walang pambili ng pagkain, lalo na ng maayos na botas. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Miss Nye para sa mga bata. Samantala, muling umuwi si Wawa gamit ang Twin Tower. Pagdating sa bahay, naging abala siya sa pag-aayos ng kung ano-ano sa paligid ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin ang klase ni Nasyang at umuwi siya sa pamamagitan ng Twin Tower. Nang makita ni Wawa si Nasyang, labis siyang natuwa. Ngunit hindi niya sinabi kay Nasyang ang nangyari sa araw na iyon. Sa halip, si Nasyang ang nagsalita, "Alam mo ba, may bagong guro kaming dumating sa paaralan ngayon. Napakabait at napakaganda niya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat tungkol sa aming paaralan." Kinabukasan ng umaga, nang pumasok na sa trabaho si Yifei, palihim na bumalik si Wawa sa paaralan.
Tulad ng kahapon, lihim niyang pinanood ang klase. Ngayong araw, si Miss Nie ang nagtuturo sa mga bata. Maingat na pinanood ni Wawa ang klase at inasam niyang sana ay makapag-aral din siya. Bigla napansin ni Miss Nie si Wawa na nagtatago sa likod ng bintana. Agad siyang lumapit, ngunit natakot si Wawa at muling tumakbo palayo. Nang gabing iyon, binibigkas ni Nasyang ang tulang kanilang natutunan sa paaralan sa harap ng lahat sa bahay. Sumabay si Wawa at binigkas din ang tula kasama niya. Nagulat si Nasyang at nagtanong, "Paano mo natutunan ang tulang ito? Ngayon lang namin ito pinag-aralan sa paaralan." Kinakabahang sumagot si Wawa, "Natutunan ko ito mula sa iyo. Mabuti kitang pinakinggan at sinikap kong isaulo." Natuwa ng husto si Nasyang. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Miss Nie sa punong guro ng paaralan. Sinabi niya na napakapanganib para sa mga bata ang pagtawid sa Twin Tower upang makapasok sa paaralan. Maaring may mangyaring aksidente anumang oras. Bago pa man mangyari iyon, kailangan daw ng lugar na ito ng isang maayos na tulay. Kaya iminungkahi ni Miss Nie sa punong guro na gumawa ng hakbang upang magpatayo ng tulay dito. Tapos, sinukat niya ang mga paa ng lahat ng bata sa paaralan dahil nais niyang bilhan sila ng botas. Habang nagsusukat, marami silang napag-usapan ni Nasyang at mabilis silang naging magkaibigan. Inanyayahan ni Miss Nie si Nasyang na ihatid siya pauwi matapos ang klase. Magkasama silang nagtungo sa Twin Tower. Medyo natakot si Miss Nie sa pag-akyat sa Twin Tower. Pinalakas ng loob siya ni Nasyang at itinali ang lubid ng Twin Tower sa baywang ni Miss Nie. Tapos, sinimulan ni Miss Nie ang pagtawid. Sa gitna ng pagtawid, biglang naipit ang puli at labis siyang natakot. Sa sandaling iyon, itinulak ni Nasyang ang puli upang maayos ito. Sa wakas, kahit papaano ay nakatawid sila sa Twin Tower. Sakto namang nakita ni Wawa si Miss Nie mula sa malayo, kaya agad siyang tumakbo at nagtago upang hindi siya makita ni Miss Nie. Natakot si Wawa dahil nakita na siya ni Miss Nie sa paaralan. Kapag sinabi nito sa kanyang ina, tiyak na magagalit ang kanyang ina, kaya nanatili siyang nagtatago. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating ang kanilang tiyuhin na si Wangsu, na labis na nagmamalasakit kina Wawa at Nasyang. Binuhat ni Wangsu si Wawa at diretso silang nagtungo sa kanilang silid, kung saan kausap ni Miss Nie ang ina ni Wawa. Nang makita ni Miss Nie si Wawa, sinabi niya, "Hindi ba ikaw ang batang palihim na pumapasok sa paaralan araw-araw? Bakit ka tumatakbo tuwing nakikita mo ako?" Natakot si Wawa at hindi makasagot. Nang marinig ito, labis na nagalit si Yifei dahil paulit-ulit na niyang sinabihan si Wawa na huwag tumawid sa Twin Tower, ngunit hindi ito sumunod. Natakot si Wawa at nagtago sa likod ng kanyang ate. Sinabihan ni Wangsu si Yifei na kumalma at hiniling kay Wawa na humingi ng paumanhin sa kanyang ina. Ngunit sinabi ni Wawa, "Gusto kong pumasok sa paaralan tulad ni Nasyang. Napakaraming batang lalaki at babae ang pumapasok. Bakit ako hindi pwede? Gusto ko ring mag-aral. Baka hindi ako mahal ni Mama. Kung mahal niya ako, papayagan niya akong pumasok." Napuno ng lungkot ang mga mata ni Yifei. "Mahal kita. Iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi kita pinapayagan," sabi niya. 3 taon na ang nakalipas, muntik na akong mamatay habang tumatawid sa Twin Tower. Simula noon, hindi na ako muling nangahas. Kayang-kaya iyon ni Nasyang, ngunit ikaw ay napakaliit pa. Paano ko isusugal ang buhay mo? Sinabihan ni Miss Nie si Yifei na kumalma. Ikinuwento niyang mayroon siyang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa gobyerno. Kinausap na raw niya ang kaibigang iyon tungkol sa pagtatayo ng tulay sa lugar, at sa lalong madaling panahon ay sisimulan na ang konstruksyon. Kapag natapos ang tulay, makakapag-aral na sina Nasyang at Wawa ng magkasama. Bukod dito, nakapagtatag sila ng isang pondo upang makabili ng botas para sa lahat ng bata sa paaralan. Ngunit habang hindi pa tapos ang tulay, at hindi pa maaaring pumasok si Wawa sa paaralan, napagdesisyonan ni Miss Nie na siya na muna ang magturo kay Wawa sa bahay. Labis na natuwa si Wawa. Natuwa rin si Nasyang, dahil malapit nang matupad ang pangarap ng kanyang nakababatang kapatid. Tapos, binigyan ni Miss Nie si Nasyang ng isang pares ng botas bilang regalo upang mas madali ang kanyang pagpasok sa paaralan. Tuwang-tuwa si Nasyang sa natanggap na botas. Ngunit bigla, kinuha ni Wawa ang mga iyon at iginiit na itago sa kanya. Sinabi niya sa kanilang ina na kung hindi ibibigay sa kanya ang botas, babalik siya at muling tatawid sa Twin Tower. Ibinigay ni Nasyang ang botas sa kanyang kapatid at sinabi, "Ngayon, ipinangako mo sa akin na kapalit ng mga botas na ito, hindi ka natatawid muli sa Twin Tower." Nangako si Wawa, at kapwa naging masaya sina Nasyang at Yifei. Samantala, labis na masaya si Wawa dahil nasa kanya na ang mga botas. Kaya ng gabing iyon, natulog siya nakatabi ang mga botas. Kinaumagahan, pumasok sa paaralan ang lahat ng bata na suot ang kanilang bagong botas. Bagamat lahat ay nakabotas noong araw na iyon, si Nasyang naman ay nakatsinelas. Ngunit hindi man lang nalungkot si Nasyang dahil nagtagumpay siyang mapasaya ang kanyang kapatid, isang napakalaking tagumpay para sa kanya. At sa sandaling iyon, tumakbo si Wawa palapit at maingat na isinuot ang mga botas sa mga paa ni Nasyang. Sinabi niya sa kanya, "Ngayon, papayagan kitang isuot ang botas. Pero pag-uwi mo, kailangan mong ibalik sa akin ang botas. Isusuot mo ito papunta sa paaralan, at ako naman ang magsusuot nito pauwi. Sa ganitong paraan, paghahatian natin ang lahat." Nang marinig ito, labis na natuwa si Nasyang at nagpunta na sa paaralan.
Matapos ang klase, umupo si Nasyang sa veranda ng paaralan at nakipag-usap kay Miss Nie. Hinubad ni Nasyang ang kanyang botas at inilagay sa tabi. Tinanong siya ni Miss Nie, "Bakit mo hinubad ang botas mo?" Sumagot si Nasyang, "Sa totoo lang, gustong-gusto ng kapatid ko ang botas na ito. Hinubad ko para hindi madumihan. Ayokong masira ang mga bagay na mahalaga sa kanya." Pagkasabi nito, pumunta si Nasyang sa isang tindahan malapit sa paaralan. Hawak pa rin niya ang botas at naglalakad siya ng nakapaa para hindi ito madumihan. Bumili si Nasyang ng ilang gamit sa tindahan. Doon niya nakita ang isang napakagandang pares ng sapatos para sa lalaki. Gusto sana niyang regaluhan ang kanyang kapatid ng sapatos na iyon, ngunit kulang ang kanyang pera. Biglang dumating si Miss Nie sa tindahan at siya ang bumili ng sapatos para kay Wawa. Lubos ang tuwa ni Nasyang. Nagpasalamat siya kay Miss Nie at umuwi na. Napakasaya ni Nasyang ng araw na iyon dahil iniisip niya kung gaano kasaya ang kapatid niya kapag natanggap ang sapatos. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa kanyang bag at nagsimulang tumawid. Ngunit habang tinatawid niya ang Twin Tower, nadulas ang sapatos palabas ng bag at nahulog papunta sa ilog. Sinubukan ni Nasyang na saluhin ang sapatos, ngunit dahil dito, dumulas ang kanyang puli sa lubid. Bunga nito, diretsyong nahulog si Nasyang sa tubig. Malakas siyang tumama ang ulo sa isang bato sa ilalim ng tubig at agad siyang pumanaw. Masaya sana si Nasyang ng araw na iyon dahil sa wakas ay maireregalo na niya sa kanyang kapatid ang isang pares ng sapatos. Ngunit ang simple at magandang pangarap na iyon ay nanatiling hindi kailanman natupad. Sumunod, nakita natin si Wawa na gumagawa ng isang papel na pinwheel, isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ate. Nilalaro niya ito nang biglang may ilang taong tumakbong papunta sa kanilang bahay. Ipinabatid nila sa ina ni Nasyang ang pagkamatay ni Nasyang. Nang marinig ang balita, tuluyang nanghina at nanlumo si Yifei sa matinding dalamhati. Ang matagal na niyang kinatatakutan para sa kanyang anak na si Wawa ay nagkatotoo. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kanyang anak na babae, hindi nagtagal, dumating si Miss Nie sa bahay ni Nasyang. Kahit labis siyang nalungkot sa pagkamatay ni Nasyang, pinilit niyang maging matatag at inaliw ang ina ni Nasyang. Ngunit hindi makapagsalita si Yifei. Tumakbo si Wawa papasok ng silid at tinanong si Miss Nie, "Nasaan ang ate ko? Ano ang nangyari sa ate ko?" Sa mga salitang iyon, tumulo ang luha sa mukha ni Miss Nie at hindi niya nagawang sumagot. Noon din, nakita ni Wawa ang bag pang eskwela ni Nasyang at ang mga botas na ibinigay sa kanya ni Miss Nie. Nang makita ang bag at mga botas, naghinala si Wawa. Bigla siyang tumakbo patungo sa mga burol habang sinisigaw ang pangalan ng kanyang kapatid. Ngunit kahit anong hanap niya, hindi niya makita si Nasyang kahit saan. Buong araw siyang nakaupo roon sa tuktok ng burol, kasama si Mingming, mahigpit na kumakapit sa paniniwalang babalik ang kanyang kapatid. Hindi niya matanggap na wala na ito. Habang nakaupo siya roon, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang lahat ng alaala nilang magkasama ni Nasyang. Mula noong araw na iyon, tuwing oras na ng pag-uwi ni Nasyang mula sa paaralan, tahimik na uupo si Wawa sa gilid ng burol kasama si Mingming at maghihintay. Sa loob lamang ng ilang araw, tuluyan nang nanahimik si Wawa na para bang nawala ang lahat sa kanyang mundo. Pagkaraan, isang araw, umuwi ang ama ni Wawa na si Shining, na wala pang kaalam-alam sa pagkamatay ni Nasyang. Nang makita siya ni Yifei, bigla siyang napaiyak at ikinuwento ang nangyari sa kanilang anak na babae. Lubos na nadurog ang puso ni Shining. Marami sana siyang dalang regalo para kay Nasyang mula sa lungsod, ngunit ngayon, wala na ang taong para sana sa mga iyon. Mahal na mahal niya ang kanyang anak na babae, at tuluyang nagwasak ang kanyang puso. Gayunman, pinilit niyang magpakatatag at aliwin si Yifei. Sinabi niya sa kanya na hindi na siya babalik pa sa lungsod. Mula noon, mananatili na siya roon kasama nila habang buhay. Tapos, pinuntahan ni Shining ang kanyang anak. Nakita niya si Wawa na tahimik na nakaupo, nakatitig sa ilog, patuloy na kumakapit sa pag-asang baka bumalik pa sa kanya si Nasyang. Umupo si Shining sa tabi niya at ilang ulit na sinubukang kausapin siya. Ngunit mula noong araw na iyon, tumigil na si Wawa sa pakikipag-usap kanino man. Noon din, dumating si Miss Nie sa kanilang bahay. Ipinaalam niya sa lahat na nagsimula na ang paggawa ng tulay sa kanilang lugar, at sa loob lamang ng ilang araw, ay matatapos na ito. Wala nang batang mula sa lugar na iyon ang makakaranas ng parehong sinapit ni Nasyang. Makakapasok na si Wawa sa paaralan nang wala nang anumang hadlang. May dalang bag pang eskwela si Miss Nie para kay Wawa. Ibinigay niya ito at marahang sinabi, "Sa wakas ay matutupad na ang pangarap ninyo ni Nasyang. Maaari ka nang pumasok sa paaralan. Palaging gusto ni Nasyang na naroon ka. Hindi ka ba sasama para sa kanya?" Ngunit walang isinagot si Wawa. Umuwi si Miss Nie at kinausap ang isang doktor tungkol kay Wawa. Ipinaliwanag niya ang lahat. Sinabi ng doktor, ang bata ay dumaan sa napakalaking trauma sa murang edad. Hindi niya kayang magpatuloy ng mag-isa. Upang siya'y gumaling, kailangan ninyong tuparin ang pinakamalalim na hangarin ng kanyang puso. Dahil ang pagpasok sa paaralan ang kanyang pangarap, kailangan ninyo siyang dalhin doon. Kapag nakasama na niya ang ibang mga bata at nasangkot sa pag-aaral, unti-unti siyang gagaling. Tapos, pinuntahan ni Miss Nie ang ina ni Wawa na si Yifei at ikinuwento ang lahat. Ngunit tumanggi pa rin si Yifei na payagan ang kanyang anak na pumasok sa paaralan. Nawalan na siya ng kanyang nag-iisang anak na babae.
Hindi niya kayang isipin na baka mawala rin sa kanya ang kanyang anak. Sinubukan siyang kausapin ni Miss Nie at sinabi, kawawa si Wawa, hindi siya maayos. Matagal na mula nang mamatay si Na Xiang, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagsasalita kahit kanino. Kung magpapatuloy ito, maaari itong magdulot ng malalim at pangmatagalang pinsala sa kanya. Bilang isang ina, kaya mo bang tanggapin na baka hindi na muling magsalita ang iyong anak? Kailangan mong isipin si Wawa at hayaan mo siyang pumasok sa paaralan. Sasamahan namin siya roon. Walang masamang mangyayari sa kanya. Ngunit ayaw makinig ni Yifei. Tumalikod siya at umalis. Kinabukasan ng umaga, nagpasya si Shining na siya mismo ang maghatid kay Wawa sa paaralan, dumaan sa ruta ng Twin Tower. Ayaw na niyang malagay sa anumang panganib ang kanyang anak, kaya sinunod niya ang payo ni Miss Nie. Ngunit habang tinatawid nila ang ilog, biglang nakita ni Wawa ang isa sa mga botas ng kanyang kapatid na si Na Xiang na palutang-lutang sa tubig. Sumigaw siya, ate, ate, at tumakbo papunta roon. Ayaw na niyang pumasok sa paaralan dahil sa kanyang puso, dapat ay kasama niya ang kanyang kapatid. Nang hapon ding iyon, pumunta si Miss Nie sa kanilang bahay. Dinalaw niya si Wawa. Gusto pa nga niyang sabay nilang bigkasin ang parehong tula na minsan ay inuulit ni Wawa kasama ang kanyang kapatid. Ngunit nanatiling tahimik si Wawa. Hindi siya tumugon kahit isang salita. Marahang tinanong ni Miss Nie, Wawa, gusto mo bang masaktan ang kaluluwa ng iyong kapatid? Hindi pa nawawala si Na Xiang, nandito pa rin siya sa atin. Maaaring hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. Alam mo ba, si Na Xiang ay laging gustong pumasok ka sa paaralan. Pangarap niyang lumaki kang maging isang dakilang tao. Mahal na mahal mo si Na Xiang, hindi ba? Kung ganoon, tutuparin mo ba ang pangarap ng iyong kapatid? Tiningnan niya si Wawa ng may kabaitan at idinagdag, uupo ka na lang ba sa silid na ito ng tahimik magpakailanman? Pagkarinig nito, tahimik na sininyasan ni Wawa si Miss Nie na sumunod sa kanya. Dinala niya siya sa ilalim ng sahig na kahoy ng kanilang bahay. Doon, itinuro niya gamit ang kanyang daliri ang isang guhit. Isang larawan iyon na matagal na niyang iginuhit, isang tulay, at isang batang lalaki na tumatawid dito papunta sa paaralan. Sa tabi ng bata, iginuhit niya si Na Xiang. Ito ang pangarap ni Wawa na balang araw ay makatawid siya ng tulay papunta sa paaralan kasama ang kanyang kapatid. Nang makita ni Miss Nie ang guhit, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Tuloy-tuloy itong pumatak sa kanyang mga pisngi. Lumipas ang 6 na buwan mula noon, at sa panahong iyon, sa wakas ay naitayo ang isang malaking tulay sa nayon ni Wawa. Ngayon, opisyal na itong binuksan para sa lahat. Nagtipon ang lahat ng mga bata sa nayon, dala ang kanilang mga bag sa paaralan, sabik na tawirin ang tulay at pumasok sa eskwela. Hanggang ngayon, si Miss Nie ang pumupunta sa bahay ni Wawa upang turuan siya. Ngunit sa araw na ito, sa kauna-unahang pagkakataon, handa na talaga si Wawa na pumasok sa paaralan. Suot niya ang mga botas na dating pag-aari ng kanyang kapatid na si Na Xiang. Sa kanyang kamay, hawak niya ang papel na pinwheel na ginawa ni Na Xiang para sa kanya. Nakatayo si Miss Nie malapit sa tulay, hinihintay siya kasama ang iba pang mga bata. Tahimik na tumayo si Wawa sa gilid ng tulay, pinagmamasdan ang papel na pinwheel na marahang umiikot sa ihip ng hangin. Tapos, binitiwan niya ito at pinanood habang dahan-dahang lumulutang pababa sa ilog. Naalala niya ang kanyang kapatid na babae at marahan siyang ngumiti. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang tahimik na pangako sa sarili. Tutuparin niya ang pangarap ni Na Xiang. Mag-aaral siyang mabuti at lalaki bilang isang taong ipagmamalaki niya. Habang nakatingin siya sa unahan, sa kabila ng tulay, inilarawan ng kanyang isipan ang isang magandang tanawin. Siya at si Na Xiang, magkahawak kamay, sabay na tumatakbo patungo sa paaralan. Isa lamang itong guni-guni sa kanyang isipan, ngunit nagdala ito ng kapayapaan sa kanyang puso. Sapagkat ganito ang buhay, puno ng mga di inaasahang liko at pangyayari, kung saan marami tayong natatamo, ngunit madalas ding nawawala ang mga taong pinakamamahal natin. At gayon paman, nagpapatuloy ang buhay, pinupuno ang sarili ng parehong kaganapan at kawalan, habang hinuhubog nito ang paglalakbay na tinatawag nating pamumuhay. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam.